Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabath, ang muling ipinapaabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng atin pong Panginoong Diyos. At ang paksa po natin ngayon ay episode 8 na po ng pagpapatuloy ng Daniel and Revelation, yung End Time Prophecy series. Ngayon po ang ating tatalakayan ay ang ikalawang iglesia ng Apokalipsis doon sa 7 iglesia. Ito pong church in Smyrna. Well, yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. Tayo po muna magtatalaga sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming banal, maraming salamat na niloob ninyo na kami makapagpatuloy ng programa. Dalangin namin, Ama, na patnubayan kami ng inyong Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang aming pagdadala ng paksang ito na may kinalaman sa aklat ng Apokalipsis. Ang banal na Espiritu ay magbigay ng karunungan at patuloy na kaalaman upang maibukan ng aking mga labi ang nais po ninyo at ang kapangyarihan ng langit ang patuloy na amin pong maranasan upang magkaroon kami ng kapayapaan at inspirasyon, katatagan ng pananampalataya sa mga salita buhat sa inyo na amin pong tutunghayan sa hapon pong ito. Ipagpatawad din ang anumang kasalanan upang ito hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay ho. Dako na ho tayo dito sa ating paksa na may kinalaman sa 7 Churches of Revelation. Ito po ay episode 8 gaya ng aking nabanggit na tuloy-tuloy po ito hanggang sa matalakay natin ang mga importanteng mga punto dito po sa propesiya ng Apokalipsis. Tapos na ho natin ang Daniel, ang aklat ng Daniel. Sa iba hong mga kapatid o mga kaibigan na gustong balikan po mula sa episode 1 po natin, nandyan lang ho sa ating Facebook page ng ROF, nandun lang yung mga topic natin. Okay? So, diretso na ho tayo sa paksa Smyrna, the persecuted church. Papansin po natin yung sinasabi po dyan, ang Smyrna ay tinatawag na iglesyang pinag-usig. The persecuted church. Bakit kaya? Tingnan natin yung kanyang geography o location, para makita natin ang pinag-uusapan natin sa Biblia ay hindi po ito kwento o alamat. Ito po, pansinin po ninyo sa lumang geography. Ito po ang 7 iglesia na nasa Asia Minor. Sabi, mula sa Patmos na isla, paki-flash ali, papasok dyan yung Ephesus, unang iglesia, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Diyan lang muna yan, Ali, ha? Yan po ay literal na location ng mga iglesia diyan sa bahagi ng Asia Minor. Yan po yung Roman province dahil sa kapanahonang ito ng unang, siglo ng sangkakristyanuhan, ang kaharian ng Roma ang siyang hari o kaharian sa buong mundo na nangingibabaw. World power, kumbaga. So, nabanggit natin nung una nating pag-aaral sa unang iglesia, ang Efeso, nung nakaraan pong Sabado, na hindi lang po 7 yung mga iglesia dyan sa Asia Minor. Hindi lang 7. Marami ho yan. Kaya lang, gaya ng nabanggit natin, pinili po ng Panginoon yung 7 iglesyang ito na padadalhan niya ng kanyang mensahe dahil ang 7 iglesyang ito ay meron pong mga karanasan na umaangkop at aangkop sa magiging mga karanasan ng mga Kristiyano hanggang sa panahon na bago dumating ang ating Panginoong Hesus. So ulitin ko ho, ang 7 iglesyang ito na mismo ang Panginoon ang pumili para padalahan niya ng kanyang mensahe, ito po yung iglesia dun sa lokal na yon ng Asia Minor, sa Roman province, na meron po silang mga karanasan sa lokal
na magiging karanasan din ng mga Kristiyano hanggang bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ipinapakita ho natin dito na sa mga, lalo na sa mga skeptic o hindi mapaniwalain sa Biblia, na yung mga lugar na pinag-uusapan sa Biblia ay tunay na lugar, tunay na mga tao, tunay na mga kasaysayan. Yan po ay pinag-aaralan para matutunan natin yung mga leksyon at mabubuting leksyon na maaring iangkop natin sa ating mga buhay para din naman tayo ay maging handa at manatiling handa bago dumating ang atin pong Panginoong Hesukristo. So ganito po kahalaga yun pong usaping ito, lalo na dito sa 7 iglesia, na sa pagkakataong ito ay nasa 2nd iglesia na po tayo. No? Sinulat ito mula doon sa isla ng Patmos. Nandoon po yung alagad ng Panginoon na si Juan, John the Beloved o John the Revelator, na siya po ipinatapon ng emperador ng Roma, in exile, kumbaga, diyan sa isla ng Patmos. So doon sa isla ng Patmos, doon mismo pinuntahan siya ng Panginoon, nagpakita sa kanya ang Panginoon at ipinasulat sa kanya yung mga mensahe mula sa Panginoong Hesukristo. Kaya doon sa unang bungad ng Apokalipsis, sa Kapitulo 1, talatang 1, mapapansin ninyo, the revelation of Jesus Christ, ang Apokalipsis ni Hesukristo. Ayan ho, galing mismo sa ating Panginoong Hesukristo ang mensahe. At ito pong mensaheng ito'y inihayag. Yan po ang meaning ng Apokalipsis o revelation. Kaya nga ang root word ng revelation ay reveal, inihayag. So ang mensaheng ito'y hayag para matutunan ng mga alagad ng ating Panginoon, again, para makapaghanda doon sa mga malapit na pangyayari na mangyayari sa kanyang bayan hanggang sa panahon na bago siya dumating. Yun po yung second coming na pinag-uusapan ng Bible. Babasahin po natin yung mga talata na may kinalaman dito po sa iglesia sa Smyrna. Ito po ang unang talata sa Kapitulo 2, talatang 8. Ito ang ating mababasa. Itutuloy-tuloy natin, Ali. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, na namatay at muling nabuhay. Verse 9, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman, at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Verse 10, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Yun po yung 4 na talata na pumapatungkol sa iglesia sa Smyrna. At dito makikita na natin, nabigyan na tayo ng idea kung bakit tinatawag na the persecuted church ang iglesia sa Smyrna. At dito makikita natin na iba rin yung larawan na ipinapakita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ano? Yan po, himay-himayin natin yung geography, yung meaning, yung larawan ng ating Panginoon, gaya ng sabi natin nung una nating paglalahad. Ano ho? Ang larawan ng Panginoon, iba-iba dito po sa 7 iglesia dahil merong iba't ibang karanasan ng bawat iglesia at ang iba't ibang larawan ng Panginoon na yon ay pagbibigay niya ng angkop na pangangailangan nila. Ayan po ang sinasabi natin sa pag-aaral na ito. Ngayon, tingnan natin yung geography nito pong lugar ng Smyrna. Sa ngayon, ito na po yung tinatawag na Izmir. Pakilagay, Ali. Izmir is a metropolitan city in the western extremity of Anatolia, capital of the province of the same name.
It is the third most populous city in Turkey after Istanbul and Ankara, and the second largest urban agglomeration on the Aegean Sea after Athens. Kaya nga sinasabi natin, mga literal na lugar ang pinag-uusapan dito sa banal na kasulatan. Ano ho? Siya na pala, itinatawag yung Izmir. Ayan ho. Siya yung itinuturing ngayon na pangatlo na talagang mataong lugar dyan sa Turkey. So itong sa kasalukuyan, ito na ngayon yung tinatawag na Turkey. No? Tatlo ito sa pinakamataong lugar. No? Itong Izmir, na ang tawag doon sa Biblia sa unang siglo ay Smyrna. No? Ngayon, sa geography, mababasa natin dito sa Seventh-day Adventist Bible Commentary ang ganitong pahayag. Next. Smyrna, now Izmir, is one of the most beautifully situated cities in Asia Minor, and thus a harbor well protected by surrounding mountains. The fact that it is a port city to which ocean ships have access, yet is situated in the heart of the region. Next, has always given Smyrna an advantage over other cities of Western Asia Minor and made it one of the most important trade centers of that area. So sinasabi dito, itong location ng Smyrna na ito, maganda yung kanyang kumbaga location, no? Sa Asia Minor, at kumbaga pagdating sa kalakalan ay talagang masasabi nating angkop dito sa lugar na ito. Ha? Mayroong mga access yung mga barko dito sa lugar na ito, at yan po ay nakalocate mismo diyan sa pinaka kumbaga puso ng region na yan. Kaya may advantage ito sa ibang mga syudad diyan sa kanluran ng Asia Minor. At isa po ito sa mga mahalagang sentro ng kalakalan or trade. So when it comes to economics, maunlad din po itong lugar na ito ng Smyrna nung kanyang kapanahunan. Ngayon, ipapakita natin sa larawan na ito pong Smyrna na ang tawag na ngayon ay Izmir. Diyan sa bahagi ng Turkey na kumbaga yung dami ng tao ay nasa 2 million. Flash mo, Ali. Ayan na ho yung kasalukuyan ngayon. Ano ho? Na larawan nito pong lugar sa kasalukuyan ng dating Smyrna. Yan na ngayon yung Izmir. Ano ho? So, pinapakita ho natin na ibang-iba na ito kumpara doon sa unang kalagayan niya. Ngayon, next picture, pakita natin yung mga ruins o kagibaan nitong lugar na ito. Yan, pakita natin yung larawan. Ayan ho. Yan yung mga ruins na kagibaan, yung mga natirang larawan na pinipreserve dyan sa area na yan. At hanggang ngayon, next picture, lagpas ka na, Ali. Okay. Balik. Yan. Yan ngayon, yung kasalukuyan ay kumbaga ipinagpapatuloy yung restoration ng structure. Structure man lang para ma-preserve yung kasaysayan dyan po sa lugar na yan. Yan ho yung naging tuloy-tuloy na pagre-restore at least man lang nung structure na naiwan dyan sa lugar na yan. Next picture. Ayan ho, ito po yung kanilang market agora ang tawag. Yan po yung kanilang pamilihan. Yan ho, preserve mismo yan. Next picture. Ayan yung mga pinaka-pillars ng agora. No? Yan po ay picture na sa kasalukuyan. Next, Ali. Ayan. So, yan ay kumbaga pinaka-agora nila o market. No? Nakapreserve yan ngayon sa atin pong 21st century. So, yung mga sinasabi sa Biblia, na-preserve ho yan. Kahit napakatagal ng panahon ang pinag-uusapan dito. Yan yung geography niya. Ngayon yung meaning, ang meaning, since ang Izmir or Smyrna ay hango sa salitang mir. Pag sinabing mir, kumakatawan sa yung bitter. Parang mapait, masaklap, pero mabango. Ito ay isang uri ng halaman. Kumbaga pinapaniwalaan na diyan po galing yung salitang Smyrna sa mir
na ang katangian nga ng myrrh ay bitter but aromatic gum. So kumakatawan ito sa bitterness and suffering. Okay? I-flash mo lang muna, Ali, yung isang picture dyan. Yan, pakita natin. Ito po yung literal na pinaghanguan niyan ng myrrh. Ayan ho. Myrrh is a gum resin extracted from a number of small thorny tree species of the genus Commiphora. Myrrh resin has been used throughout history as a perfume. Kaya nga sinasabi doon kanina, aromatic, no? Ginagamit ding perfume, incense and medicine, maging gamot. Myrrh mixed with posca or wine was common across ancient cultures for general pleasure and as an analgesic. Yan. So nakikita ninyo na literal itong atin nga pinag-uusapan. Ayan naman yung mga source na pinaghanguan natin dyan. So mapapansin natin na ang Smyrna mula sa salitang myrrh ay kumakatawan sa pait at bango. So ito ay isang uri ng halaman na ginagamit para sa pleasure ng mga gumagamit, of course, at bilang isang analgesic. Napansin niyo po yung pagkasabi na siya ay isang analgesic. Sa medisina ho, pag sinabing analgesic drug, ito ay simpleng tinatawag na analgesic, ibig sabihin pain reliever. So, etong myrrh na ito, ginagamit din bilang isang pain reliever. So makikita natin dito yung idea na inangkop po ito sa karanasan nito po mga Kristiyano sa Smyrna. Merong mga pinag-uusapang pait, pero may bango at kumbaga pain reliever or painkiller. So merong idea ng mga mapapait na karanasan. Kinumpara ito sa uri ng halaman. Na bagamat mapait, ginagamit ding pabango dahil meron siyang bango. At ginagamit bilang tagatanggal ng sakit dahil sa isipan nga po na ang karanasan nito pong mga Kristiyano sa Smyrna itinulad po dito sa myrrh. No? Kaya nga ito mga kapatid at mga kaibigan, kaya nga uulitin ko lang para hindi tayo makalimot na ito pong 7 iglesia na pinag-uusapan sa aklat ng Apokalipsis ay kumakatawan sa iba't ibang mga karanasan ng mga Kristiyano mula sa unang, kumbaga sa kaagahan, sa unang siglo ng sangkakristyanuhan hanggang sa panahon bago dumating ang Panginoon, meron silang iba't ibang mga magiging karanasan. At dito po sa pangalawang iglesia na ito, ipinapakita ang isang karanasan na kumakatawan sa mapait, ngunit mabango na karanasan. Ano ho? Tinuturing nga itong analgesic drug. Ito pong halaman na ito na hinango nga yung salitang Smyrna. At ito po ay kumbaga kinakatawanan doon sa kapanahunan ng martyrdom. Naalala ninyo yung unang iglesia, yung Efeso. From 31 AD ng kanyang paglitaw sa panahong nandito pa ang ating Panginoon hanggang noong 100 AD sa huling kapanahunan ng mga apostol na ang doktrina o katuruan ng unang iglesia na Efeso ay maingat sila sa mga katuruan o doktrina. Binabantayan nila yung kadalisayan ng turo ng atin pong Panginoon. Kaya po sila ay hindi nakikipagkompromiso at tinatayuan po nila kung ano yung tama. Bagamat mayroong saway ang Panginoon doon sa unang iglesia na Efeso. Ngayon naman, ito na nga po, from 100 AD, itong ikalawang iglesia na Smyrna, pakilagay Ali, the age of martyrdom. From 100 AD hanggang 313 AD, dito po tinataya na nandito po yung kabuuang karanasan na umangkop sa karanasan ng mga Kristiyano sa kapanahunang ito, 100 to 313 AD, karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna.
Sila po ay itinuturing na alin? Kapanahunan ng martyrdom. Kasi kapag didinig po natin yung salitang pagiging martir, kumakatawan po ito sa isang uri ng sakripisyo na maging buhay mo handa mong ibigay. Kumpara naman doon sa unang iglesia na Efeso, yun naman ay itinuturing na kapanahunan ng kadalisayan. Dito naman, kapanahunan ng pagiging martir. At ito na nga, yung larawan na ipinapakita patungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi doon, balikan natin yung talata, Apokalipsis 2:8. Ito ang ating mababasa. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Napansin nyo? Ang larawan dito ng Panginoon ay iba naman doon sa larawan ng Efeso. Dito naman, ang larawan niya ay namatay at muling nabuhay. So, kaangkop ito, doon pa lang sa salitang mir, na merong pait, bagamat may bango, at merong sakit na mararanasan. Kaya nga the age of persecution. Smyrna, the persecuted church. Ngunit bago sila, nauna muna ang Panginoon. Dumanas ng mapait na kamatayan ng Panginoon, bagamat ito po ay, kumbaga, bahagi ng panukala ng pagliligtas sa sangkatauhan, pero ipinapakita na sa magiging karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna, nauna na ang Panginoong nagdusa, nagsuffer ng kamatayan, at dito ipinapakita ang tagumpay, siya naman ay nabuhay. So ang larawan dito ng Panginoon ay iba naman. At iba-iba yung larawan ng Panginoong ipinapakita dahil, ulitin ko uli, iniaangkop ng ating Panginoon. Sa bawat iglesyang ito, yung pangangailangan nila pupunan ng ating Panginoong Hesus. So ipinapakita siya dito na nagbibigay siya ng katiyakan dito po sa mga Kristiyano sa Smyrna na dadaan sa mapapait na karanasan ng kanilang buhay, ngunit kinakailangan nilang sa kabila na sila'y pinipit-pit, ginigit-git, inuusig, kinakailangang umalingasaw ang bango ng kanilang katapatan sa ating Panginoon. Katulad ng mir. Bagamat siya'y mapait, siya din po'y ginagamit na pabango. Kumbaga, halimbawa, ibibigay natin yung para makarelate tayo sa mas alam nating halaman katulad ng luya. Di ba alam naman natin yung gamit ng luya? Habang pinipit-pit mo yan, lalong kumakatas yung anghang. Di ba? Lalong kumakatas yung sustansya na meron siya sa kabila na siya po'y iyong pinipit-pit. So dito sa karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna, merong kaangkupang ibinibigay sa kanila ng atin pong Panginoong Jesucristo. Na dito ay ipinapakita na bago mangyari sa inyo yan, nangyari sa akin yan. Pero merong tagumpay akong ibibigay sa inyo. Tingnan natin yung history. Basahin naman natin sa history, Sabi rito sa Bible Commentary Volume 7, page 93, it is a historical fact that the Christians of Smyrna have seen more suffering than those of any other city of the region. Napansin niyo po? Sa unang bahagi pa lang ng pinag-uusapan sa kasaysayan ng iglesyang ito, totoo historical fact na ang mga Kristiyano sa Smyrna ay higit na nagdusa kumpara sa ibang mga syudad sa rehiyon na yan. Ay pinakamatindi nga pala, sa kasaysayan pa lang. Pinakamatindi pala ang naging karanasan ng mga Kristiyano dito sa lugar. Yung kanilang pagdurusa ay higit kumpara sa anumang syudad o iglesyang meron ho dyan. Next, sabi pa rito, Smyrna became one of the strongest centers of Christianity in the eastern half of the Roman Empire and was the last city of Asia Minor to yield to the Muslim conquest. Ayan. Ang Smyrna ay naging pinakamalakas na sentro ng Christianity nung kapanahunang yon. Diyan po sa silangang bahagi ng Roman Empire. Ayan ho.
Sila yung nagsilbing pinakamalakas, ang Smyrna, ng sentro ng sangkakristyanuhan. At itong lugar na ito ng Smyrna, ang huling syudad, dyan po sa Asia Minor na napasuko ng Muslim conquest. Kasi nga ho, ang Islam naman lumaganap nga through militarization, sa paglusob sa bawat mga syudad na sinakop nila. Dahil nung una nga, Christianity ang umuukupa sa mga lugar na yan ng Asia Minor until dumating nga yung Muslim conquest, yung military conquest. At ito nga pong Smyrna, ayon sa kasaysayan ho ito, ang huling syudad na napasuko dyan sa Asia Minor. Isa pa, forward natin yung naging takbo pa ng kasaysayan mula nung unang siglo until World War I. Pansinin nyo ha, until World War I, 4 out of every 5 inhabitants were Christians. When the Greeks were driven from Smyrna by the Turks under Kemal Pasha in 1922, the Christian community there received its death blow. Napansin nyo? Hanggang sa panahong dumating ang unang digmaang pansandaigdigan, 4 sa bawat 5 nakatira dyan ay Kristiyano. Ganyan katindi, kaya nga tinuturing na pinakamalakas na syudad yan ng mga Kristiyano, ang Smyrna. Hanggang sa nung panahon nga na ng World War I, napansin sa kasaysayan na 4 sa bawat 5. Ang laki ng ratio, no? 4 sa bawat 5 na nakatira dun sa Smyrna ay mga Kristiyano. Ganun, no? Kaya tinuturing na stronghold yan eh. Kaya nga, yung mga Greeks, itong mga Gentile Christian na ito, ay kumbaga napalayas dyan sa Smyrna sa pamamagitan nga ng pananakop ng mga Muslim, itong Turks sa ilalim ni Kemal Pasha noong 1922. At itong ang Christian community ay tumanggap ng tinatawag na death blow. Ano ho? Ito yung kumbaga, naging kamatayan niya dahil sa panahon ni Kemal Pasha, no? Noong 1922. Diyan sa panahong yan, kumbaga na-conquer ang Smyrna. Nawala. Kumbaga, hindi na naging stronghold yan ng Christianity. Yan ang naging takbo ng kasaysayan. Ngayon, balik uli tayo doon sa unang siglo. Ito po sa kasaysayan ng Smyrna. Mula kay Trajan, i-flash mo lang Ali, wag mong tanggalin. May pumapasok sa mata ko. Mula kay Trajan, noong 98 hanggang 117 AD, yung mga Kristiyano, mula sa emperor na ito ng Roma na si Trajan, pagka Kristiyano ka, lawbreaker ka. Ganun ho kahirap ang maging Kristiyano noong unang siglo. At ito na nga po, ikapanahunan na ito ng pagpasok ng iglesia ng Smyrna. Pag Kristiyano ka, illegal ka. Di ba? Kaya hindi ba kayo nagtataka bakit madalas sabihin ni Pablo na hindi niya ikinakahiya ang pagiging Kristiyano? I am not ashamed being the servant of Jesus. Kasi nung kapanahonang yun, pag sinabing Kristiyano, nakakatawa. Dahil yung Kristo nila, itunuring na kriminal, pinatay sa nakakahiyang uri ng kamatayan, yung pagpako sa krus. Kasi nung kapanahonang yun, ang crucifixion ay binibigay lahatol yon sa pinakamasamang tao. No? Na maging yung mga Roman citizen, hindi nila papayagan na yung kanilang mamamayan ay maipako sa krus. Kumbaga nilalaan nila yon sa mga hindi nila kauri, hindi nila kalahi at hardened criminals. Ang kumbaga pinapataw lang yung uri ng crucifixion. So again, ang crucifixion ay kahiyahiyang uri ng kamatayan. Si Kristo, dinanas niya yon. Kaya nakakahiya noon ng sangkakristyanuhan. Pero sabi ni Pablo, hindi niya ikinakahiya ito. Iba ho yung noon kaysa sa ngayon eh. Yung noon, iba ho ang sitwasyon ng sangkakristyanuhan. Nagbubuwis ho sila ng buhay. Lalo na sa panahong ito ni Emperor Trajan na kapag Kristiyano ka, illegal ka na agad. So ganun kahirap yung sitwasyon ng mga Kristiyano. Gusto ho talaga silang mapulbos ng Roman Empire. At nung pagkatapos ni Trajan, pumasok naman dyan si Hadrian noong 117 up to 138 AD, dito naman pinasok yung game of death, yung laro ng kamatayan, na doon sa kanilang Colosseum, pinaglalaroan yung mga Kristiyano, pinapalapa sa mga mababangis na hayop. Panahon yun ni Hadrian.
And then pumasok si Marcus Aurelius. Ito ho, napansin nyo, bungi-bungi yung panahong yan. Pinapakita lang natin yung iba't ibang nakalap na naging tala ng kasaysayan patungkol sa malulupit na emperador na yung mga kapanahunang ito, kapanahunan na ito ng ikalawang iglesia which is Smyrna. Panahon ni Marcus Aurelius noong 161 to 180 AD, yung pag-persecute nila sa mga Kristiyano localize. Kasi nga para makita talaga nila lahat, no? Localize ang ginawa ni Marcus Aurelius. Pagdating naman ni Septimus Severus noong 193 to 211, ayan na, kumbaga, yung propagation ng Kristiyano ay talagang pinipit-pit ho talaga sila para hindi sila lumago. And then panahon ni Decius noong 249 to 251, yung kanya namang uri ng pag-uusig, systematic. Iba-iba ho sila ng paraan. Pagdating ni Emperor Valerian noong 253 to 259, ganun din, systematic, kagaya ni Decius. Pagdating ni Diocletian noong 284 to 305, tinuturing na alin? Bloody. Madugo ho ang pag-uusig na nangyari sa mga Kristiyano nung panahong yan. At yung mga sumunod na successors nila mula kay Diocletian, from 305, ito na, sa buong 8 taon na yan, up to 313 AD, ay talagang mas matindi pang kalupitan ang dinanas ng mga Kristiyano. Kaya sa title pa lang, Smyrna, the persecuted church. Ganito kahirap yung sitwasyon noon ng kapanahunan ng mga Kristiyano sa Smyrna. Kaya hindi ho tayo magtaka nung ang ating Panginoon ipinakita yung larawan niya bilang una at huli na pinatay at muling nabuhay. Kumbaga ito ay nagbibigay ng kalakasan ng loob sa pananampalataya ng mga Kristiyanong ito na dumanas din ng pagpatay. Pero merong alin, magandang pangako ang Panginoon dyan. Dahil dun sa larawan na ipinakita sa kanila. Ito po yung nagsisilbing inspirasyon sa mga Kristiyano doon sa Smyrna dahil sa kanilang dinanas na kalupitan dyan. At marami ho, of course, dahil pinersecute sila, talagang tumakas sila at nagtago sila sa ilang mga underground sa Cappadocia. Diyan po sa bahagi na yan ng Smyrna. Ipakita mo nga, Ali, yung isang larawan dyan. Ito ho yung, yung area, na-flash mo na, Ali. Ito yung area ng 156 AD na dito sa marketplace na ito, ng Agora, talagang yung isang Christian leader na si Polycarp, kung maaaring naalala nyo, yung pangalang Polycarp na yon, dahil siya ay tumanggi sa pagsamba sa emperador ng Roma, diyan po siya pinatay sa lugar na yan. Tumindig na matibay, yan pong si Polycarp. So pasok yan sa kapanahunan ng Smyrna. 156 AD ho, nagdana si Polycarp ng matinding kamatayan. Yan po yung agora na pinag-uusapan. Ngayon, yun nga yung pagtatago nila sa mga underground. Next mo picture, Ali. Pakita natin. Yung sunod pa, yung sunod. Yan. Ito ho yung isang lugar dyan sa Smyrna na tinatawag na Cappadocia na gumawa sila ng mga underground dyan. Next picture. Ito ho yung kabundukan dyan sa Cappadocia. Napansin nyo, may mga yungib, napakaraming mga butas-butas dyan. Diyan po gumawa ng taguan yung mga Kristiyanong tumakas dahil sa mga pag-uusig. Next picture. Ito ho. Yan po yung Cappadocia na pinag-uusapan natin, ha. Ay tinataya po na nasa mahigit 1,000 yung mga, kumbaga, mga iglesia ho ay talagang nagtago ho dyan sa lugar na yan. Dahil nga po laganap at matitibay sa pananampalataya itong mga Christian sa Smyrna. Ito po yung ginawa nilang taguan, no? At ngayon nga, na-excavate na yan, kaya kung mapapansin ninyo, mayroong mga tao dyan, kung napansin ninyo, kung medyo malaki ang screen ninyo, mayroong taong makikita dyan na naka-t-shirt ng puti sa bahaging kaliwa, no? Ito ay pinicture na kasi itong kapanahunan na nating ito. Kumbaga nasa 20th century na. So mapapansin na ho natin dito na literal ho, yung mga pinagtaguan at kumbaga pinagtakasan itong mga Kristiyano sa Smyrna. Next picture. Noong 1963 naman, ito ho, napansin ito ng mga farmer dyan sa lugar ng Cappadocia. Kaya nga unti-unti yung pagtuklas Napansin nyo yan? Hindi, i-up mo pa, masyadong mabilis.
Next. I-up mo pa, i-up mo, ibalik mo sa una. Ang bilis. Yan. Okay? Yan ho yung 1963, nakita itong mga, kumbaga, mga cellar, itong mga ceiling na ito, doon sa floor mismo. May napansin silang mga butas din ho dyan sa loob mismo na yan. Next mo nga, Ali. No? Isa-isa lang ha. Pag tiningnan nyo dyan sa taas, makikita natin yung steps cut into the side of the shaft. Yan ho. Kumbaga merong mga steps ho dyan na makikita. Ito ay kumbaga parang butas doon sa pinaka-ceiling. Para kumbaga yung mga nagtatago na Kristiyano dyan, makikita kung may mga nakapasok na kaaway. At siyempre, meron silang ibang mga lagusan pa dyan sa lugar na yan. At may papakita natin sa sunod na larawan, Ali? Next. Merong isang malaking bato na iginulong dyan sa entrance na yan para hindi nga mapasok ng kaaway. Ayan ho, napansin nyo dyan? Yung isang malaking bato na iginulong dyan. So, yung mga ginawa ho noong pagtatago ng mga Kristiyano, dahil syempre naman, pinagpapapatay na ho yung marami sa kanila and then, sa lugar na yan, gumawa sila ng mga kusina para paglutuan nila at tambakan ng kanilang mga pagkain. Next picture. Ayan ho, ayan, napansin nyo? Next picture. Kaya yan po yung pinakakusina ng mga Kristiyano na yan. Tapos, dyan sila nagluluto at nag-i-store ng kanilang mga pagkain. Natuklasan na ho. Dito po sa 20th century yan. No? Kaya nga itong mga matitinding karanasan na ito ng mga Kristiyano dyan, kumbaga umaangkop lang mismo sa pangalan nga nila from myrrh. No? Myrrh. Mapait, ngunit mabango. At yung halaman na yun, patungkol sa myrrh, ginagamit ding painkiller, pain reliever. Yung tinatawag na analgesic nga. So talagang dito ipinapakita yung pait ho talaga, yung sakit. Pero sa kabila na sila po'y talagang pinapatay, hindi ho sila nag-give up sa pananampalataya. Yan yung tinatawag nating lalo silang naging mabango. Kumbaga sa luya, habang pinipit-pit, lalong kumakatas yung anghang. Ganun ho yun. So sila, habang pinapatay sila, hindi sila kumukonti, lalo silang dumadami. So yun po yung naging karanasan na nung una, sa Smyrna pa lang. Nung kapanahunan nga, from 100 up to 313 AD. Ngayon, balikan natin yung sinabi ng ating Panginoon sa Apokalipsis 2:9. Ang sabi niya ho rito'y ganito, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon kundi isang sinagoga ni Satanas. Napansin nyo? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo naglalakad sa gitna ng kandelero. Ibig sabihin, nakamasid ang ating Panginoong Hesus dyan sa 7 iglesyang yan. Kaya sinasabi uli niya, nalalaman ko ang iyong kapigatian. Hindi ho bulag ang ating Panginoong Diyos sa sufferings and sorrows na nararanasan ng kanyang mga anak. At dito mapapansin natin na binanggit din ng Panginoon, pati ang iyong kadukhaan, pero ikaw ay mayaman. Napansin niyo ho yun? Dukha, malamang sila pagdating sa material na bagay, pero mayaman sila sa pananampalataya. Dahil nga sa kanilang karanasan, na habang po sila'y ginigipit, habang sila'y pinipitpit, habang sila'y sinasaktan, lalo silang bumabango sa harap ng atin pong Panginoon. Ganun ho yung kapit ng kanilang pananampalataya dahil sa biyaya na binibigay sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito makikita natin yung mga commendation o papuri sa kanila ng ating Panginoon. Kumbaga, nandito yung katiyakan na ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon ay hindi po bulag sa mga injustices na nagaganap sa mundo. Isa pong lesson na dapat po nating matutunan ito. Kasi ang mga tao, lalo na sa kasalukuyang panahon, sila na'y nauunang gumante. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Biblia, akin ang paghihiganti. Alam niya kung ano yung mga injustices na nangyayari. Ipaubaya natin sa ating Panginoon yan. Ang tao ho, hindi ho naiintindihan yung gawain ng ating Panginoong Diyos. Gustong unahan pa ang ating Panginoon. Pagdating po sa pagganti, pagdating po sa panawagan ng hustisya, samantalang sinasabi ng Panginoon, akin ang paghihiganti. Hebrews 10:30.
sinasabi na ng ating Panginoon. At dito nga, sinasabi ng Panginoon, alam ko ang inyong kapigatian, nalalaman ko, at hindi ako bulag diyan sa ginagawa sa inyo. Meron ng panahon ang ating Panginoon kung kailan niya ilalapat yung hustisya sa mga inapi. Ipaubaya natin sa ating makapangyarihang Diyos yon dahil siya mismo ang nagsabi, akin ang paghihiganti. Pero siyempre, yung mga professed Christians, lalo na sa ating panahon, gusto nila laging nasa front ng usapin ng injustices. Gusto nila lagi silang nandoon anumang social issues yan. Gusto nila silang laging naka-front para masabi na hindi kami tahimik sa mga injustices na nangyayari sa mundo. Whereas mayroong misyon na binigay ang ating Panginoon sa tunay na iglesia. Ang misyon ay ipangaral ang present truth sa huling panahon at hindi ma-absorb ang ating isipan sa mga social issues na nagaganap sa mundo. Marami na ngayong naliligaw ng kanilang misyon. Gusto nilang gawin yung mga bagay na hindi naman sila inangkop ng ating Panginoon sa bagay na yan. Marami ho ngayong mapagmalaki sa kanilang mga sarili. Pero kung makikita natin ang karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna, nakafocus lang sila sa pagbibigay lugod kay Kristo na kailanman hindi po sila nakikipagkompromiso. Alam nila kung ano yung kanilang gagawin. Alam nila kung ano yung kanilang misyon. Ang misyon nila ay patuloy na ipalaganap ang pabalita ng kaligtasan at hindi nila bibitawan ang pananampalataya kay Kristo, magbunga man ito ng kanilang kamatayan. Kaya nga sila'y pinapurihan. Ikaw, datapwat, ikaw ay alin? Meron siyang karukhaan, pero ikaw o datapwat, ikaw ay mayaman. Dukha man sila, pero mayaman sila sa pagtitiwala, pananampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. Ikaw kapatid, ikaw kaibigan, ganyan ka rin kaya? O ikaw ay mayaman sa kahambugan? O ikaw ay mayaman sa pagbibintang sa iyong kapwa? O ikaw ay mayaman sa pag-front lagi ng iyong sarili at pagbuka ng bibig sa mga bagay na hindi naman dapat mong ginagawa dahil mayroong misyon na binigay ang Panginoon sa kanyang bayan? Anong misyon ginagampanan natin? To glorify God o to glorify self? To glorify people o to glorify your agenda, yung mga adhikaing pangsanglibutan? Di ba? So dito, ang Panginoon po ay hindi bulag. Kung may maraming injustices na nangyayari sa mundo, pero hindi para sa atin yan. Nagampanan natin na maging pangunahin natin yan. Hindi naman nangangahulugan na hindi tayo nasasaktan sa mga injustices. Hindi naman nangangahulugan na manhid tayo dyan. Hindi ganon. Meron lang tayong misyon na dapat gampanan. Kaya tayo nasa iglesyang ito is to preach the present truth before Christ comes and appears in the clouds of heaven. May sarili tayong ginagampanan. Pero marami na hong iniisip ang mga tao maging mananampalataya sa sanglibutan kaya kung ano na lang na mga bagay ang ginagampanan. Kalat-kalat at hindi nakafocus sa mission talaga natin. So dito pinapakita ng Panginoon yung kanyang pagpuri, yung commendation niya dito po sa mga Kristiyano sa Smyrna. At napansin natin dito, may mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. At hindi sila gayon, kundi alin daw, sinagoga ni Satanas. Nalalaman ho ng mga Kristiyano sa Smyrna. Kung sino yung totoong Hudyo at kung sino yung kalaban ng ating Panginoon, kung sino ang grupo ni Satanas. Meron ng spiritual discernment ang mga Kristiyano sa Smyrna. Yan ang dapat nating mapansin. Matalas ho ang kanilang isipan na malaman kung itong nagsasabing sila'y Hudyo, signifies sila'y galing sa Diyos, sila'y bayan ng Diyos, nagpapanggap na sila'y professed followers of God, professed followers of Jesus Christ, pero nahahalata ng mga Kristiyano sa Smyrna na hindi sila mga lingkod ng Diyos, kundi sila'y napabilang saan?
sa grupo ni Satanas. Matindi ho ang spiritual discernment ng mga Kristiyano sa Smyrna. Di ba? Kaya ito'y papuri ng ating Panginoon sa kanila. Ngayon, ang tanong, paano nagkaroon sila ng ganong katalas na discernment o pag-unawa kung yung taong nagpapanggap na lingkod ng Diyos ay lingkod pala ni Satanas? Sa pamamagitan ho ng doktrina, wala nang iba. Doktrina kasi sa bunga ninyo sila mga kikilala. Di ba? Marami ho ngayon mapagpanggap, ginagamit ang salita ng Diyos kaliwat kanan. Pero iniiba nila yung turo ng Diyos. Iniiba nila yung doktrina ng Diyos. Kaya kahit na sabihin, inaangkin mo na ikaw ay sugo, ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay nagpapakilalang tunay na lingkod ng Diyos, pero iba mo yung turo ng Panginoon, kinakalaban mo yung turo, kaya nga ang tawag, sinagoga ni Satanas. Dahil ang ibig sabihin ng Satanas, enemy, kalaban, or adversary. So kapag nilalabanan ng tao ang salita ng Diyos, bagamat maaring hindi niya alam, kabilang ho siya sa sinagoga ni Satanas. At nauunawaan ng mga Kristiyano sa Smyrna ang ganong uri ng kalagayan. Ngayong panahong ito, bakit numipis na ang pangunawa ng maraming mga Kristiyano kung ano yung totoo, kung ano yung hindi totoo, kung ano yung tama, kung ano yung mali? Hirap na ngayon ang marami to distinguish between truth and error. Hirap na ngayon ang marami na malaman yung pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. Hirap na ngayon ang marami na malaman kung ano yung mapait, kung ano yung matamis. Hirap na ngayon ang marami na malaman kung ano yung liwanag, kung ano yung dilim. Kaya ang ginagawa na lang ngayon, pinaghahalo, pinagsasama ang liwanag sa dilim, ang katotohanan sa kamalian, ang mapait at matamis, ang hilaga sa timog, ang silangan sa kanluran, ang liwanag sa dilim, pinagsasama na lang. At yan ang walang tinatawag na spiritual discernment upang unawa pagdating sa Espiritu. Ngunit iba ang mga Kristiyano sa Smyrna. Kaya nga again, i-quote ko yung sinabi ni Ginang White sa Great Controversy, page 593. Adventist ka man o hindi, totoo ito. Ang sabi niya, none but those who have fortified the minds with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Ililiwat ko po sa wikang Pilipino. Yun lamang pinatitibay ang isip sa mga salita ng katotohanan ng Biblia. Sila lang ang tatayo sa huling araw ng tunggalian. Nakakategorize yun. Pinatitibay ang isip saan? Sa salita ng katotohanan ng Biblia. Kaya nga sabi ko, Adventist ka man o hindi, totoo yung sinasabing yon. Biblia lang ho ang magpapatibay sa isip. Kaso yung mga tao ngayon, hinahasa ang isip sa opinyon. Hinahasa ang isip sa mga bagay na pinaglalapit yung dilim at liwanag. Hinahasa ng tao ang kanilang isipan that group hug is enough. Hinahasa ngayon ng mga tao ang isipan nila that ang importante belongingness, hindi na mahalaga yung paniniwala. Belongingness is more important than believing. So sa anong mapapala mo ngayon sa usapin ng spiritual discernment kapag ganyan ang takbo ng isipan ng tao? Na siya mismo ang nagdudiyos sa kanyang sarili dahil pinapahalagahan niya ang opinyon sa halip na salita ng Biblia. Paano mo maasahan yung spiritual discernment kumpara sa karanasang ito ng mga Kristiyano sa Smyrna na alam nila, bagamat nagpapakilala silang Hudyo, pero sila ay miyembro ng iglesia ni Satanas. Meron silang spiritual discernment. Bakit? Salita lang ng Diyos ang kanilang pinanghahawakan at hindi opinion ng tao, hindi opinion ng karaniwan o ng karamihan. Di ba? Yun lang ang kaligtasan natin. Kaya nga matitibay ang pananampalataya nitong mga Kristiyano sa Smyrna dahil ang kanilang pinanghahawakan hindi salita ng tao kundi salita ng Diyos. Napansin niyo ito, hindi normal sa isang tao na ibuwis mo ang buhay mo sa isang paniniwala na wala namang katuturan.
binigay nila maging kanilang mga buhay. Dahil alam nila na mayroong Kristo na pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, na nabuhay pagkatapos ng 3 araw. At yung nabuhay na Kristo na yon, nangako na bibigyan ka rin ng buhay na walang hanggan sa panahon ng kanyang ikalawang pagdating. Kaya nga sinasabi dito, inangkop ni Kristo yung kanyang larawan na siya ang una at huli, na siya'y pinatay at muling nabuhay. Yun po yung pag-asang binibigay sa mga papatayin pa na mga Kristiyano mula sa Smyrna at hanggang sa panahon na bago dumating ang ating Panginoon. Yun ang pag-asang binibigay ni Kristo. Kaya nga itong mga taong ito ay hindi nakasalig ito sa mga opinyon. Nakasalig ito kung ano lang sinabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. Di ba? So, kayo, mga kapatid, mga kaibigan, paano natin ma-distinguish kung ano yung totoo doon sa kamalian? Sa salita ng Diyos. Doon makukuha ang spiritual discernment. 1 Corinthians chapter 2, mula verse 11 hanggang 14. Ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritong buhat sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos na walang bayad. Nang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa mga pananalitang itinuturo ng Espiritu Santo. Ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga yaon kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawa. Sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. That is why spiritually things, spiritually discerned. Nasaan ngayon yung discernment? Pinaglalapit ang tama, ang dilim sa liwanag, ang mapait sa matamis, ang masama sa mabuti. Kaya nga nasa mundo na ho tayo ng pluralism. Dahil dito sa tinatawag na kultura na postmodernism, na lack of absolutes ang prinsipyo. Ibig sabihin, walang pamantayan. Hindi na ngayon kinikilala yung pamantayan ng salita ng Diyos. Kaya nagkukulang sa tinatawag na spiritual discernment. Ngunit, mayaman ang mga Kristiyano sa Smyrna kung ang pag-uusapan, spiritual discernment. Nalalaman ko ika ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapot ikaw ay mayaman. Kompleto ho sila sa yaman ng pananampalataya dahil sa spiritual discernment na meron sila para ma-identify sino yung totoong lingkod ng Diyos, sino yung kabilang sa kaaway. Yun ang kaibahan nila. Na yan din naman ay matututunan natin kung gawin natin yung sinasabi ng Panginoon. Especially, ang patibayin ang isipan sa salita ng Diyos. Fortification of the mind. Pagpapatibay ng isip. Paano titibay ang isip ngayon ng mga taong ang hilig sa puro opinion, ang hilig sa puro haka-haka, kahit nababasa na nila letra por letra sinasabi ng Diyos, mas gusto pa rin nilang sundin yung kanilang gusto. That is why dukha sa spiritual discernment ngayon ang karamihan. Dahil sa pangahawak sa opinion at sikat na paniniwala na lahat ika ay meron din namang katotohanan. That's why ang tawag dyan, pluralism. Pagdating sa verse 9, itong sabi, pansinin niyo po, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Napansin niyo po? Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon sa kanila, ang counsel, ito yung payo, huwag mong katakutan.
Isipin mo, pag hiniharap ka ba naman sa persecution at kamatayan, ang natural na reaksyon ng tao, matakot. Natural, si Elijah nga, natakot eh. Di ba, ang propeta Elias, after that great miracle in Mount Carmel, natakot pa rin siya nung narinig niya yung banta ni Jezebel na papatayin kita, Elias. Kung paanong ginawa mo sa aking mga propeta, ay papatayin din kita. Natakot si Elias. Kaya yung pagkatakot po, mga kapatid, mga kaibigan, normal yon sa isang tao. Normal. Kaya nga ang counsel o payo ng Panginoon, huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Alam nyo, sinulat nga po ito doon sa panahong nabubuhay pa ang apostol na si Juan. Bago ito mag 100 AD, ang magiging karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna, locally, inaganap nga from 98 AD, roughly 100 AD up to 313 AD. Kaya ang sinasabi ng Panginoon na huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. At itong pangyayaring ito, historically speaking, naulit din during the Dark Ages, di ba? Sa mga Kristiyano na ang gusto lang pakinggan at sundin ay ang ating Panginoon, na mga Kristiyano na ayaw sumunod sa patakaran o dogma ng kapapahan. Nangyari din sa kanila. Bukod sa Smyrna, nangyari din during Dark Ages. Millions of martyrs ang pinatay. Pero never ho silang nag-give up sa pananampalataya. Sa kabila na sila'y sinusunog sa stake, sa kabila na yung kanilang mga mahal sa buhay, inililibing ng buhay. Di ba? So ito makikita natin na nakikita ng Panginoon yung magiging future mula noong panahong ipinasulat niya kay Juan. Nakita ng Panginoon yung magiging hinaharap ng mga alagad niya. Pero sa kabila po, ng ganung uri ng mga pag-uusig ang ating mga matitibay na Kristiyano mula sa Smyrna hanggang sa panahon ng Dark Ages, ay sumunod sa payo ng Panginoon na huwag mong katakutan. Huwag kang matakot. At yun nga ay, kumbaga, naging karanasan nila, hindi nga natakot. Kaya nga dito, sinabi ng Panginoon yung prophecy. Una, sa locality, meaning sa mga Kristiyano sa Smyrna, during that time, na malapit na ikang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At again, another part ng prophecy, magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Ito hindi literal namang 10 araw, kaya taon ang binilang ho eh. So kumakatawan ito sa period of time na magiging karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna. Kaya nga, again, karagdagang payo, magtapat ka hanggang sa kamatayan. Dahil, anong sabi ni Kristo? Ano yung larawang ipinakita niya? Ako'y namatay at muling nabuhay. O siya'y pinatay. Isang nakakahiyang uri ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit, siya'y nabuhay. At yung resurrection, o pagkabuhay na muli ng ating Panginoon, yun po ang pinaka-core of Christian beliefs. Yun yung pinaka-pusod, pinaka-sentro ng pananampalataya. Dahil kung wala yung pagkabuhay ni Kristo, ay ang ating pananampalataya ay patay. Ali, baka magalaw mo yung kuryente dyan, mamatay yung computer. Ganun no talaga pag live, may iniiwasan akong magalaw doon sa mga wirings. Huwag mong galawin dyan, Aliyah. Okay. So, again, kung hindi nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, ayon sa unang Korinto 15:17, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Tayo'y nasa ating mga kasalanan pa. Kaya nga ang ipinayo ng Panginoon, magtapat ka hanggang kamatayan. Walang problema kung mamatay ka sa akin dahil alin? I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at ang pagkabuhay na maguli. Dito pinapalakas ng Panginoon ang loob ng mga mananampalataya sa Smyrna at hanggang sa magiging takbo ng kasaysayan ng mga Kristiyanong nagtatapat. Nabanggit na nga natin, especially during the Dark Ages, na millions of Christians ang pinatay dahil sa dahilan na hindi lang sila susunod sa dogma o patakaran ng Papa sa Roma. See?
So yung karanasan doon sa Smyrna locally ay umabot historically doon sa mga pangyayari lalo na nung Dark Ages. At again, doon nga sa sinabi ng Panginoon na counsel at promise na magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. The crown of life. Ang corona ho, ang crown, ito tingnan natin, nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo doon sa first century era, na kung saan ang sistema ng kingdoms, may mga kings, of course, kaya nga kingdoms, may mga kings, at yung crown, sumisimbolo ng kanilang victory. So yung mga Kristiyanong susunod sa payo, counsel ng ating Panginoon na magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay, that is symbolizes the victory. Yung pagtatagumpay natin sa buhay natin. Not by our own power, but by God's power because of His grace. Kaya magtapat ka hanggang kamatayan. O ngayon, kapag hindi natin pinatibay ang ating isip sa salita ng Diyos, ang ating pananampalataya, na ang grace naman o biyaya ng Panginoon available araw-araw, sapat sa ating kahinaan. 2 Korinto 12:9. Ang kanyang lakas ay sapat sa ating kahinaan. Bakit hindi tayo magtatagumpay? Ang problema ho kasi, ayaw nating asahan yung biyaya ng Diyos. Ang gusto natin ay nakabase tayo lagi sa demonstration. Demonstrative. Na doon sa demonstrative, hindi tayo kikilos maliban na makita natin na ganun nga. So umaasa tayo sa ating sariling lakas, sa ating sariling unawa, sa ating sariling karunungan. Kapag ganun ang isipan mo, kaya marami ngayon, trabaho pa lang, ayaw ng trabaho pa lang, lalapastanganin mo yung sabat ng Panginoon, mag-give up ka dahil sa trabaho pa lang, buhay mo na ang hiningi. Di suma total nun, i-give up mo rin yung pananampalataya mo. Yan ang sinasabi natin dahil yung training, mga kapatid, mga kaibigan, ngayon mismo, hindi yung training ay during sa time ng persecution. Dito ho, hindi ho tayo humahatol sa mga kapatid natin nakikipag-compromise pa. Ang sinasabi natin, paalala po ito sa inyo. Na kapag ang naging way of life ninyo ay makipag-compromise dahil sa takot na mawalan ka ng hanap buhay, lalong mawawalan ka ng buhay. Hindi lang hanap buhay, kundi maging buhay. Kaya sabi ng Panginoon, ang sino mang kumbaga ibig magkaroon ng buhay ay mawawalan nito dahil yung buhay na yun ang gusto niya sa pamamagitan ng kanyang lakas. Paano natin madedevelop yung pananampalataya kay Kristo kung sa unang hakbang pa lang, meron ka ng pag-alinlangan at ang pag-alinlangan yon ay bibigyan mo ng katuwiran na maintindihan naman ako ng Diyos. Doon pa lang sa simula bumigay ka na sa susunod. Ano kaya mangyayari? Di ba? Momentum yan ng pananampalataya kung meron o wala. Kung wala, momentum yan na puro wala. Pero kung may pananampalataya ka, nandyan yung struggle. Maaring nag-give up ka nung una, pero sa susunod, babawi ako, Panginoon. And then sa susunod, babawi uli ako. Meron nung pagtatagumpay. Hindi pwede yung, isipin mo yan, dito sa karanasan ng mga taga-Smyrna. Buhay na. Buhay na ho, ang na-require sa kanila. Kaya nga sabi ng Panginoon, magtapat ka hanggang kamatayan. Ako ang magbibigay sa iyo ng alin? Putong ng buhay, the crown of life. Kaya kung mapapansin natin, itong iglesia ng Smyrna, kumpara doon sa iglesia na unang Efeso, walang saway ang ating Panginoon. Reproof? None. Walang saway. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan, datapwat ikaw ay mayaman. Kaya wala siyang saway na ginawa. Kumpara doon sa Efeso, bagamat itinuturing na the age of purity o kapanahunan ng kadalisayan dahil talagang maingat sa pag-iingat ng kadalisayan ng turo ang mga Kristiyano sa Efeso, pero iniwan nila ang unang pag-ibig. So meron silang pagbagsak, pero nandoon pa rin yung pagmamahal ng Panginoon, kaya pinayuhan sila. Kung saan ka nabuwal, doon ka bumangon. Ibig sabihin, bumangon ka. Di ba? Pero ang Smyrna, wala. Hanggang kamatayan nga
Oh. Hanggang kamatayan. So ito'y magsisilbi sana sa atin pong leksyon na kung yung hanap buhay pa lang natin, takot na tayo, nakikipagkompromiso na tayo. Paano pag buhay nang hiningi sa'yo? Di ba? Yun ang dapat natin pag-isipan, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya magtapat ka hanggang sa kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Pakipakita nga dyan yung crown of life, Ali, yung crown. Next mo doon sa crown. Pansinin nyo po ito, ha? Yan, ang ganda ng crown. Ito yung mga nabubuhay sa panahon ng Smyrna, binigyan ng pangako na magtapat hanggang kamatayan, bibigyan sila ng putong ng buhay. Again, crown symbolizes victory. Ang putong ay nagpapakita ito ng tagumpay. Pagtatagumpay sa mga lingkod ni Kristo. At sabi sa verse 11, ito ang ating mababasa. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Bukod sa putong ng buhay, no? May pangako din ng Panginoon na yung magtagumpay, hindi parurusahan ng second death o ikalawang kamatayan. Balikan natin yung salitang magtagumpay. Ito rin ay katulad ng pinangako ng Panginoon sa iglesia sa Efeso, ang magtagumpay. Ito pong sinasabing ang magtagumpay, present progressive po ito. Meaning to say, sa bawat araw na ikaw ay buhay, dapat pinagtatagumpayan mo. Pinagtatagumpayan natin yung ating mga kahinaan para hindi po tayo mawalay kay Kristo. Tuloy-tuloy sa madaling salita ang pagtatagumpay. Na habang may buhay pa tayo sa mundo, pagtagumpayan natin yung mga kasalanan, yung mga maling bagay na ating ginagawa para hindi tayo malayo kay Kristo. Kaya nga ang magtagumpay, tuloy-tuloy, progressive ho yan hanggang ikay malagutan ng hininga o hanggang inabutan ka sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa ikalawang pagkakataon. At kapag po tayo'y naging mananagumpay, of course, by God's grace alone, hindi tayo parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ito pong ikalawang kamatayan, ito po yung sa impyerno, dagat-dagatang apoy na ho ito. Dahil po, yung unang kamatayan, syempre, yung pagkalagot ng ating hininga, yun po ay bunga ng ating kasalanan. Yung ikalawa ho kasing kamatayan, yun po ay kabayaran ng ating mga kasalanan na kinuha na ni Kristo. Kung tutuusin, wala na hong dahilan para mapunta pa tayo sa ikalawang kamatayan o impyerno. Wala nang dahilan kasi kinuha na ni Kristo yung lugar na yon, na ikalawang kamatayan. Tinubos na niya tayo eh. So wala na dapat dahilan. Pero bakit nagkakaroon ng dahilan na mapunta pa ang iba sa ikalawang kamatayan? Eto ho, basahin natin. Ang Apokalipsis 21 talatang 8, sabi ho rito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling. Napansin niyo bakit nagkaroon pa ng dahilan na mapunta ka sa ikalawang kamatayan o sa dagat-dagatang apoy? Kasi duwag ka. Ayaw mong tayuan ang iyong pananampalataya. Nagkakaroon ka ng pagdududa sa atin pong Panginoong Jesucristo. Sana, tayuan natin yung ating pananampalataya. Huwag tayong mga duwag. Di ba? Kaya nga kinakailangan natin mas maraming panalangin kaysa salita. Baliktad ho ang nangyayari eh. Mas marami ho tayong sinasabi kaysa sa atin pong panalangin. Mas marami ho tayong sinasabi kaysa doon sa buhay na kabanalan na dapat nating unahin, di ba? Kaya nga itong pagiging duwag, kasuklam-suklam, katulad din pala ito, inihambing ito sa mga murderer o mamamatay tao o yung mga adulterer, inihambing. Maging sa mga sorcerer, inihambing yung pagiging duwag. Yung mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ganun din. At lalo na sa mga sinungaling.
Di ba? Kaya ang pagsisinungaling ho, napakalaking kasalanan yan sa Diyos. Sasabihin ng iba, white lies lang naman minsan yung nagawa ko. Kung may Diyos ka hong maliit, pwede yung white lies. Kaso yung Diyos ng Biblia King of the universe ito Walang maliit o malaking kasalanan sa harap niya. Lahat yun kasalanan. Merong degree ng parusa, pero walang degree ng kasalanan tatanggapin ng Diyos. Ang tinatanggap ng Diyos, ikumpisal mo sa Kanya ang kasalanan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Di ba? Ihayag lamang natin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa lahat ng ating kasalanan. So walang degree ng kasalanan. Dahil yung biyaya ng Diyos sapat para po tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit, wala nang dahilan para mapahamak ang tao sa impyerno ng apoy. Walang dahilan. Huwag ka lang maging duwag. Di ba? At itong karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna ay nagpapakita ng katapangan kay Kristo. Hindi ho sila duwag hanggang kamatayan. Sana ho, magkaroon din tayo ng ganong uri ng pagdedesisyon sa buhay na tayo po'y magiging matatag. Hindi ho natin ipapahiya si Kristo. Tayo po ay maninindigan sa katotohanan ng Biblia lamang at hindi maninindigan sa usapin ng mga taga-sanglibutan. Dahil sa usapin ng mga taga-sanglibutan, marami dito mga abogado, marami dito mga hukom sa kanilang sariling kapakanan. Ibig kong sabihin, marami ditong mga mapanghusga. Marami ditong nag-aaktong mga abogado. Marami ritong mga nag-aaktong mga hukom na dahil sila po ay naghuhukom sa mga taong hindi nila personal na kilala. Ito ang problema sa usapin ng sanglibutan. Pero kung tayo maninindigan lamang sa salita ng Diyos, doon titibay ang ating isip. At doon tayo tatayo sa tama sa salita ng Diyos lamang. At hindi natin tatayuan yung mga bagay na mga walang kabuluhan, mga usapin ng sanglibutan. Mas marami ngayon nag-aangking matatalino at magagaling kapag pinag-uusapan yung mga bagay ng mundo. Pero kapag pinag-usapan yung mga bagay ng salita ni Kristo, mahihina. Di ba? Bakit? Mas ginusto mo kasing patibayin ang isip mo sa usapin ng sanglibutan kaysa patibayin ang isip mo sa salita ng Diyos. Yun ang malaking pagkakaiba sa nagtatagumpay at sa hindi magtatagumpay. Meron nung proseso sa usapin ng ang magtagumpay ay bibigyan ko ng putong ng buhay. Ano yung proseso? Pinatitibay ang isipan sa salita ng Diyos. Kagaya po ng naging karanasan ng mga Kristiyano dito po sa Smyrna. So again, nakita po natin sa mga karanasang ito na dapat pala may angkop natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, yung katapangan ng karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna. Yun ang atin pong i-absorb, mga kapatid at mga kaibigan. Bagamat hindi masyadong nakadetalye yung mga taong mga pinagpapapatay, pero napakaraming pinatay alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Maraming mga tao sa Smyrna, maging sa Dark Ages, at sa malapit ng panahon na ating kinakaharap ang papasok sa kapighatian. Ngunit kung tayo'y walang pagsasanay ngayon pa lang, kung tayo'y walang pagsasanay na patibayin ang ating isipan sa salita ng Diyos, paano ka magtatagumpay? Paano ka magtatagumpay? Sa bawat buhay na meron pa tayo, requirement ho ang pagtatagumpay. Yan pong requirement na yan ng ating Panginoon, meron siyang kaakibat na pangako, bibigyan kita ng putong ng buhay. At doon sa requirement ng pagtatagumpay, hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Inilalaan niya yung biyayang sasapat sa ating mga kahinaan. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Hindi niya lang sinabi na magtagumpay ka. Hindi ganon. Kundi, magtagumpay ka at ibibigay ko ang aking biyaya na sapat sa iyong kahinaan.
Kinakailangan lang natin magpasakop under the divine will. Kailangan lang yung human will natin ay maipasailalim sa will, divine will. And then, it will produce victory. Kaya nga, ito pong naging karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna. Hindi po ito magic, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po'y sinanay nila ang kanilang sarili na patibayin ang isipan sa salita ng Diyos, sa salita ni Kristo. Hanggang sa dumating yung kapanahunan ng kapigatian, pag-uusig at pagpatay, yung kanilang pagsasanay ay nagbunga ng pagtatagumpay. At yan ang nais ng Panginoon na maranasan ng sino man sa atin. Pagpalain po ang bawat isa na sumubaybay sa programang ito. At tapusin po natin yung atin pong programa sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa inyong gabay sa amin pong ginawang pag-aaral ng End Time Prophecy Seminar, specifically sa second church ng 7 churches ng Revelation, ang Smyrna. Nawa ang mga kapatid at mga kaibigan na nakapakinig at nakapanood ay magbigay sa kanila ng inspirasyon ang mga karanasang ito upang sila din, ang bawat isa sa amin, pag dumating na ang mga pagsubok at pag-uusig na kakaharapin namin sa sanglibutan, kami din po'y magiging matatag na tatayo lamang at hindi makikipagkompromiso. Pagtibayin ang aming pananampalataya at patuloy na pagtatagumpay sa bawat araw na may buhay kami, ang aming maging karanasan, hanggang sa mahayag ang inyong bugtong na anak sa mga alapahap ng langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.